Bakit gano'n guys, 'no? Maraming mga tao na galit sa kapag makarinig sila ng networking, galit na galit sila. Akala kasi nila 'pag word na networking is scam lahat. Pero ang hindi nila alam, kahit wala sila sa mundo ng negosyo or tambay sila or nag-i-employee or company worker, nasa networking pa rin sila guys. Even yung pag-Facebook mo, pag-nood mo ng Netflix, kumakain ka sa Jollibee, sa labas, sa mga restaurant, nanonood ka ng K-drama, lahat ng ginagalawan natin guys, involved doon ang networking. Bakit? Kasi umiikot ang buhay, umiikot ka lang eh. Umiikot ka lang sa isang bagay. So once na umiikot ang isang bagay, yan tinatawag na networking. Yun nga lang, hindi mo alam, hindi ka kumikita. Hindi lahat ng nasa networking guys is scam. Meron talagang networking na scam. Meron ding hindi. So, wag po natin lahatin. Sa mga tao kasi na hindi nila alam na nasa networking sila. Example ko lang ha. Kunyari, ikaw adik ka sa pag-Facebook. Scroll ka ng scroll, di ba? Kada scroll mo, kada panood mo ng video, guys, kung sino pinapanood mo ng video, kumikita sila. Yung mga pinapanood mo mga vlogger, pinapanood mo ng mga sikat na influencer, pinapanood mo sa YouTube, mga YouTuber, kung ano pinapanood mo Korean movies, Korean drama, o nanonood ka ng TV. Yung mga yan, guys, kung sino nandun sa TV, kung sinong mga nandiyan sa commercial, ano sila, nagkakapera sila. Pero tayo hindi. Yung mga tayo nanonood, hindi. So, yan ay example sa networking. Diba? Tayo gumagastos. Pero yung mga pinapanood natin, hindi. Sila ang nagkakapera. Yun ang di alam ng mga tao. Even sa paglo-load guys, yung cellphone mo, yung network, yung SIM card mo, may network, di ba? So, ka-TNT, Globe, Smart, o may network yan. Yung Facebook marketing, o may network din yan. Lahat ng ginagalawan natin guys, dito sa mundong ibabaw is involved sa networking. Ang kagandahan lang kasi guys, kapag nasa networking company ka, kung legit man ito, tulad sa TPC namin, so legit kasi wala naman talagang scam sa load. May na-scam lang sa load, yung mga hindi pa nakakatipid. Yung until nun, nagpapaload pa rin, hindi nakakatipid, yun na-scam sila kasi hindi pa nga sila nakakatipid. Hindi nila alam kung ano yung way na para makatipid sila sa load. So, meron natin TPC guys ha. Nagyaw-yaw ako ito habang missing sa likod ko. So, kagandahan kasi dito guys, pag nasa networking company ka na alam mo namang legit ka, kumikita ka. So, sino ba namang sasali na, kung sino ba naman tanga na sasali dun sa networking company na alam mo naman palang scam. So, bago ka sasali sa isang negosyo guys, mag-search ka muna. Hindi yung basta-basta ka na lang sasali, hindi yung basta-basta ka na lang susukod. Hindi yung basta-basta ka na lang din. So, ang mangyayari, sisihin mo lahat ng mga networker, sisihin mo lahat kasi scammer. Ako nga, pinagsabing scammer eh. Diyos me, scam daw. Hindi po ganun. Porkit na scam na kayo sa ibang networking company, so wag naman po ninyong lahatin. Na? Kasi meron dyan mga legit guys. Again ha, lahat tayo, kahit wala tayong negosyo, kahit tambay ka lang dyan, payusi-yusi lang sa tabi, nag-network ka pa rin. Belong ka pa rin sa networking. Galit na galit tayo sa networking guys, no? Pero ulit ka din naman bumibili ng mga bisyo mo. So, networking pa rin yan. Nasa networking ka pa rin. Ayaw mo. Tapos sasabihin ninyo na yung mga nagninegosyo hindi marangal na trabaho. Marangal po yan guys. So, tingin nyo, aangat ba ang Pinas kung wala mga negosyante? Ha? Kung puro lang tayo empleyado sa Pinas, kung wala mga negosyante,
Meron bang mga building na malaki? Matayo ba yung mga building na yan? Matayo ba yung si Jollibee, si McDo, si SM? Ay, na matanggal to. Paano ba to? Wala pa, sira na to. So, kung wala mga negosyante guys, di matayo yung mga gayaan. Mercury, SM, mga malls. Di ba? Naku, tanggal pala to. So, simple lang ng konsepto guys eh. Lahat tayo sa mundong ibabaw. Nandito tayo sa networking. Malas nga lang sa iba, hindi nila alam kaluhulugan nun. Kung ano bang meron sa networking, kung bakit. Sige, search nyo kung bakit ko nasabi na lahat tayo nasa networking industry. Kasi ako guys, dati hindi ko alam eh. Akala ko pawiwi lang ako dati. Yun pala, tunay nga naman talaga. Nung ako wala pang negosyo guys, paggastos pa ako ng ganito ganyan. Papaisip ako, paano naging nasa networking ganitong gayaan eh. Hindi naman ako naninegosyo. Hindi naman ako naninegosyo ng ganito. Paano ako nasa networking? Pero nung ako nagnegosyo na, unti-unti ko siya naintindihan. Lalo na nagbabasa ako ng libro ni Robert Kiyosaki, yung Rich Dad Poor Dad. So doon ko naintindihan lahat. At pakikinigin sa mga mentor ko. So ito yung libro ko, guys. Rich Dad Poor Dad. Kapag may time ako, binabasa ko siya. Nandito na ako guys. So, tinutupi ko siya kung saan na ako kasi binabalikan ko siya kung nasaan na ako nagbabasa. So itong librong to, ganyan lang kakapal niya guys. Pero, yung utak mo talaga, yung bawat pages nito, grabe talaga. Talaga magsisik-in talaga sa utak mo nung magandang mensahe ng librong to. Yan, nung nagbasa-basa na ako niyan guys sa Rich Dad Poor Dad, ang dami ko natutunan. Negosyo, financial, lahat guys, nandyan na siya. Needs at once, how to manage your business, paano magtipid, kung ano dapat gawin, asset over liabilities, mga ganyan, kung anong pagkaiba nila, kasi dati hindi ko na alam yun eh, yung passive income, active income, hindi ko alam yung mga yan guys. Kaya nasasabi ko noon na paano ako nabilong sa networking, wala naman akong negosyo. Yun nga talaga guys, no? Hindi lang yung mga nagninegosyo is nasa networking company. Also, tayong lahat, kahit walang negosyo, company worker man yan, driver man yan, or pa-chill ka lang sa tabi, Facebook ka lang, vlogger, influencer, mga dyan, lahat tayo nasa networking industry. Tindira ka man, o kung ano tinitinda mo, driver ka man, nagtitinda ka man ng taho dyan, o ano tinitinda mo, isda, yan, nasa networking company pa rin tayo guys. Bilong pa rin tayo sa networking industry. Kasi nga, paikot-ikot. Yun nga lang, ang kaibahan nga lang sa mga taong nagninegosyo na sa networking company, kumikita sila. Hindi kumikita sa pag-i-scam guys ha. Kasi merong mga legit talaga guys. Huwag natin lahatin. Kung na-scaman kayo, so huwag nyo lahatin na scam ang tingin nyo sa lahat ng mga nagninegosyo. So mula nung ako'y nagninegosyo guys, na nagbabasa na rin ng mga article tulad ng mga libro ni Robert Kiyosaki kay Mr. Chinkitan, at marami akong binabasa din. Meron pa akong isang libro dito na saan ba yun? Hindi ko alam kung nasaan na, basta maraming author na libro na yun. Binabasa ko din siya guys.
So, pinaglaruan na ng anak ko yun, so nawala na. Pero itong Rich Dad Poor Dad, nandito pa rin siya kinakaveran ko kasi hindi ko pa nga siya nabasa lahat. Kaya tinatago-tago. Wala na po yan. Ano po yung letter na yan. So, unti-unti ko siyang, sira na yan. Oo. Kaya na lang. So, unti-unti ko siya naintindihan, guys. Binili ko talaga yan, no, sa online. Mahal yan, pero talagang sinadya akong bilhin ang libro na yan. Para medyo malagdagan naman ang ating kaalaman. May sili kayo? Ayan o, pili ka na lang Magkano dyan. yung sili niyo? 4-5. Pili ka na lang dyan kung ano, meron pa ba dyang maano. Wala nang sili ni? Wala na ba? Wala na kayo sili? Wala na eh. Meron pa ba? Baka meron ka pang makita dyang maganda-ganda. Magaganda pero maliliit. Okay lang yan. Limahin mo na kung maliliit. 5 piraso, 5 piso. So again guys ha, kung kayo ay na-scam na sa isang networking company, huwag naman po niyo lahatin. Kasi tulad ko, proud to say na sa networking company ako, legit po kami guys. Hindi po kami mga scammer kasi ang product pa lang po namin is load. So lahat po gumagamit ng load. Wala po talagang scam sa load. No? Kasi kapag ang load ang mawala guys, load din po yung kapalit niya. Hindi katulad sa tubig, kapag walang tubig, nauhaw ka, so pwede kang bumili ng soft drinks, pwede kang mag-juice. Kung pagkain naman, kung walang kanin, kung gutom ka, so pwede kang magtinapay, pwede kang mag-biscuits, so marami siyang pwedeng ipalit. Pero kung load ang mawala guys, load pa rin talaga ang hahanapin mo. Hindi gumagana yung mga cellphones na yan kung walang load. At marami din naman nagwa-wifi, pero hindi lahat ng nagwa-wifi is hindi naglo-load kasi yung wifi guys sa bahay lang naman siya. So yun lang. Bye.